The fight against criminality, the peace and order problem of the city of Manila, does not rest upon the shoulders of the Manila Police Department alone. The peace and order problem of the community is a problem of the entire city of Manila. Your police department can do nothing if the community does not give the all-out support and cooperation and criminals. You have only 2,500 policemen to take care of 2.5 million to 3 million population in the city of Manila. And therefore, roughly, you have only one policeman for 3,000 inhabitants in the city of Manila. While in Hong Kong, there are 12,000 policemen to take care of 3 million people. In Tokyo, there are 47,000 policemen to take care of a population of 11 to 12 million people. In New York, there are 40,000 policemen to take care of a population of 8 million people, or a ratio of 1 policeman to 400 inhabitants. In the city of Manila, you have only 1 policeman for 3,000 inhabitants. So without your cooperation and support, without the support and cooperation of all the elements of the community, the teachers, the priests, the parents, and all other members of the community, then your police department cannot do much. So we appeal to you, support your policemen in the fight against crime so that they can protect our beloved city of Manila better and more effectively. Pagkatapos ninyong mapanood ang pelikulang Roulette ng Velarde and Associates Production Incorporated, ay lalo kayong magkakaroon ng panibago at mas maibayong paggalang, pagtangkilik at pagtulong sa inyong Manila Metropolitan Police upang magtagumpay na mapairal ang katahimikan at katarungan sa inyong mahal na bayang Maynila, perlas ng silangan. Maraming salamat po at naway magtagumpay ang ating kilusan laban sa krimen, laban sa karnapping, laban sa drug addiction, laban sa hold-up, at laban sa lahat ng mga kilusan na nagpapaligalig ng ating mahal na bayan. Polisito, balik. Ganito. Teniente, pwede ba kayong makausap sandali? Sa presinto na, mister. Hello there. Akala ko na sa Hong Kong ka. Kadarating ko nga lang kahapon eh. Matagal ka rin nawala, no? Isang taon. Posesyan! Kaya na, Vega. Yan. Sa presinto. Pati ba ako? Pati ikaw. Magkaibigan tayo. You have broken the law, Rick. Magmulta ka. Kaya mo naman yan, At pagkatapos magkita tayo dun sa Blue Angel. At doon natin pagpatuloy ang ating pagkukumustahan. Okay? Okay.
Ikaw ang kamusta, Vic? Ang dalas yung pumunta sa bahay niyo, ah. Oo. Pero ang sabi sa akin, nasa Hong Kong ka raw. Siya nga pala. Kamusta naman yung mga babae ron at mga kasugal? Okay. Okay lang. Ikaw. Ito mo pa rin ba nakatira sa bahay ng kaibigan mong pulis? Yeah, doon pa rin. Ikaw lang eh. Pandan sa bahay ko tumira eh. Alam mo, Vic, hindi sa ayaw eh. Masyado magandang bahay na kasi kaya kamami yung pagsuspitsahan ako na, alam mo na. Hmm? Then I would give the all of me for this one moment, and you will know how much I care, how much I love you. Mukha yatang nililigaw. Nobya ko. Kaya pala dito mo niyaya. I can't resist the magic spell, the way I feel whenever you are near. All of my life I live in peace. Love will endure to last a million years. If I could be a part of you, a part of you, a little part of you. Please let me be a part of you. Oh, just a moment. Till then I live my lonely life with every moment. But if I were a part of you, you know I love you and I need you. My whole life would be complete if I could be a part of you. A part of you. Hey, I intend to marry her. Oh. We like each other very much. Maaga kaya pa ngayon. Kasi may usapan kami ni Vic na magkikita rito eh. Vic, siya pala si Olga. Remember, Vic? Yung madalas magkwento siya ng araw, yung papa niyang nagparo sa akin at umampun sa akin, di ba? Oo. Kamusta, Vic?
Sino kaya yun? Hindi kaya kamag-anak o kaibigan kaya ng kung sinong kriminal na pinadagat mo? Tuloy mo na, Vic. Next time na lang. Thank you. Hintayin ba kita? Huwag na. Magkikita na lang ulit tayo. Pero sana huwag na sa pasugalan. Sige. O sige, thank you, man. Bye. Kung sumabay ka na ba sa kaibigan mo, edi nakakapagpahinga ka na. Pagod ka rin naman. Kung tayo ba naman nagpapakasal na, Olga, mapagod man ako. Eh, meron akong daratnan na mag-aalis ng aking pagod. Edgar, hindi ba't ang sabi mo ay mag-iipon muna tayo? At pagkatapos ay hinto na ako at... Bibiro lang ako, Olga. pala akong minamalas at napagtatatalo eh. Panay na kabwisita niyang ginagawa mo. Pwede ba iyan? Lumayo ka na sa tabi ko? Lumayo ka na? Ano ba hinihintay mo? Ano ba hinihintay mo? Sundan ninyo at dalhin nyo sa aking cottage.
We'll take you home. Mister. Mister. Wala nga naman ito. You must not go back to him. I do not intend to. Good. But why should you care? You hardly know me. Or you want me for yourself? Maybe. But that's not the point. I have a feeling we have a lot of things in common. For one thing, I guess like me, you are all alone in this world. You, mind reader or something? You are a very sad woman. Olga. Is that your real name? Yes. Thank you. Say when. Enough?
Take care. Yeah, thank you. Ako na ho. My dearest Olga, I'm sorry, but I have to leave. Ninong! 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 Pare! Mukhang base na base tayo, Joey, ah. Magsisimba kami. Paano? Birthday ngayon ng tatay. Ganun ba? Oo, pare. Pare, wala ka sinasabi, ah. Happy birthday. Salamat, pare. Pare, mamayang gabi sa ating ka maghahapunan, ha? Mare, panggabi ako. O, edi sumaglit ka. Ito kasing kumari mo eh. Oh, bakit? Magluluto raw ng kare-kare at adobo. Pero hindi naman pwede ngayon pananghalian. Dahil sa kasama ako sa squad ni Teniente Ramos na papalo up dyan sa pahititan sa paliko. Kahit na mga alas 8, pare. Di, sige. Mamaya pare ah. Areglado. Tayo na. Oh, Vic. Kailangan ba? Aalis ako eh. Punta ako ng Hong Kong. Kailan? Baka bukas. Kaya ito sinadya. Dahil baka magtagal ako ngayon. 1 o 2 taon siguro. Baka pag napasarap pa ako ron eh, hindi na ako bumalik. Mag-aasawa ka rin lang. Doon na kayo tumira sa bahay ko. At least makakamenos ka.
May ipon mo tuloy yung imbis na iupa mo sa iba. Di ba? Salamat na lang, Vic. Pero alam mo eh, Niete. Ang kumparing Tony nyo, na-disgrasya. Kararating lang ako ng balita. nadisgrasyang paano? Nabarilo siya sa niredy ng pakititan. Masama ang tama. Pero dinala na ako sa ospital. Sir, Ino-opera mo ka. patay na ho siya. Nakapagsalita pa ba siya bago namatay? Total na ho. May nabanggit siyang pangalan. Dinig ko parang Martin Palos. Inay! Inay! Pare, wala pa si Tony ha. Tumiho kayo. Nino, may cake pa ang tatay. Hindi ba kayo nagkita ng kumpare mo sa Jacinto? Mari. Mari. Si pare na disgrasya. Napatay siya kanina sa raid. Joy, madod pa ang tatay mo kung magiging matapang ka kamukha niya. Big. Tsaka na lang tayo magkita. Lalakad ako.
Boss, Si Marvin Palos. Saan ngayon nag-i-standby? Hello? Sino? O bakit na naman? Nasabit ka? Na naman? Bakit na naman? Lagi mo na lang ba akong... Hindi siyempre, ano magagawa ko? Matatanggihan ba kita kahit gusto ko? Oo, sige na. Siguradong pupunta dyan ang aking abogado. Baka nga sakaling pick-upin ka. Oo, sige na. Sabi ko sige. Carol, tama na yung pag-inom mo. Ito na lang. Darla, dito ko muna sa kabila. Okay kayo mga bobets. Doon. Ayos ba, Margaret? Pwede ba naman niya akong pabayaan? Di bukas, pwede na naman. Hindi. Layo na muna tayo. Mainit pa ako eh. Pag lamig-lamig, ikaw Pasyo, doon ka sa hititan sa pako. At ikaw naman Pilo, doon ka sa Malabon. At ikaw Igme, sa... Boss. Papasyal tayo. Tata, bakit? Ano? Huwag ka nang marami pang tinatanong, Martin. Kaya na siguradong masasakay ka na sa biyahe. Kaya. Edgar. Pakihatid na raw kita eh. Hindi mo lalo sa presinto eh. Inimbestigahan ko. Sir? Ano? Martin ba ang pangalan ng bagong suspect na nadakip mo? Yes, sir. Martin Palos yung tawagin, sir. Pero hindi na itong suspect. Ito ang cop killer. Pumatay kay Tony. Marami ka ang ebidensya? Umamin na ba siya? Hindi maaaring din niya aminin. Pagkatapos ko... Pagkatapos mong guldahin. Ganun ba? Edgar! Hindi ko gusto ko yung pamamara. Matagal na kitang pinagbabawalan. Illegal yan. Ilang beses ko huli din sa'yo. Kung minsan, sir, kailangan ay... Kailangan ba ano? Ang sinabi ko sa'yo illegal, illegal. At paano kung dumating ang kanyang abogado? At paano kung makalat na naman si Diaryo? Sasabihin na naman na tayong mga alagad ng batas ay masama. Ito naman po. Sabi, pakakasal daw kayo. Yun ang gusto niya. You love him? Well, let's say I like him very much.
Gusto ko ang kanyang ugali. Yes, I know. Alam kong nasa isip mo. Ako'y isang. Pero matagal na yon, Vic. Ang tao kong minsan ay nagbabago. Kasabay ng panahon. Ni isang saglit sa buong magdamag noon. Maging sa kinabukasan, ay hindi nanlabo ang aking pag-iisip. I remember that night, you were simply wonderful. I was simply wonderful. So that was it. Kaya mo ako iniwanan ng pera. Because I gave you such a wonderful good time. Hindi dahil doon. I remember. Natatandaan ko pa kung magkano ang ibinigay mo sa akin. 1,000 piso. If you must know. Nagbalik ako, wala ka na. Sandali lang. It took me a long time to save this. Matagal ko itong inipon. Sa pag-asang, isang araw, tayo ay magkikita muli. At may sasauli ko sa'yo ang ipinautang mo. Sa'yo ang perang yun. Ipinagkaloob ko sa'yo. No, Vic. What I gave you that night, I gave with all my heart. It was not for sale. Please don't kiss me, Vic. Please. May pag-ibig pa rin ako sa'yo, Vic. Pero, ibig ko manatiling malinis para kay Edgar. Vic, tanggapin mo itong... Sunugin mo, Olga.
Maintindihan yun. Ano ba? Kato ka ng kato ka. Nandiyan na naman yung parake. Hindi ka raw makausap. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. At saka isa pa, ayaw ko yung nawawala ka sa akin paningin. Mahal, ang sabihin mo, nananadya ka talaga. Ibig mo lamang akong busitin ah. Baka akala mo ngayon at pulis ka eh. Eh, ano ngayon? Kakaasar ka na! Hold it. Tabi. Kaya nga ba? Walang makikialam sa kanilang dalawa. It's all yours, Edgar. Sige, wala gusto niyong tumulong. Subukan niyo. Tignan niyo medyo ang kanya mukha. Pagmasdan niyo mabuti. Putok-putok. Marami pa siyang bugbog sa kanyang katawan. Kailangan ba gawin yan? Pinatawag niyo raw ako, sir. Totoo bang... Yes, sir. Hindi na nga ako nag-file ng charges. Dahil sa wala kang business na guluhin ang kanyang katahimikan, that is trespass to dwellings. Pumasok ka sa kanyang bahay. Dulo niyo, Major. Kami pa naman po ng misis ko eh. Kasalukuyang... sa inyo man po mangyari yun, magagalit din po kayo. Kabla ka. Ay, huwag na po, Major. Kaya lamang po, ang pakiusap ko sana, huwag na po niya akong pipirhisyuhin. Maliban po kung sa nakakagawa ko ng pagkakasala. Kaya lamang po malayo rin pong mangyari yun kasi po, takot po ako sa mga alagad ng batas eh. Totoo po, sumpaman.
ay pasuspindi mo ang Teniente Manuel Major, hindi pa rin niya titigilan si Martin. Tigilan niya! Toro, tukod mo pa ito. Ang balita ko matigas daw ang pulis mo yan. O siya, sige, kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Pero, baka wala rin mangyari. O sige, sige. Bart! Sige. Sige, hello. Mabuti naman, pinagbigyan mo ang aking imbitasyon. Ibig mo na naman akong kumbinsihin para maging tawan mo sa iyong gambling syndicate. Hindi. Kung hindi, ano? Umalis ka dyan! Let's get to it, Verano. Anong kailangan mo sa akin? Kaibigan mo si Teniente Cruz, si Edgar. Kasama ka niya nung sa Idapin. So? Sa iyo ko sinasabi. Kailangan magpakialaman si Martin. Hindi ko alam na nagbabata ka ng kamukha lang ni Martin. Baka hindi mo ko narinig. Sa iyo ko sinasabi na huwag perwisyo ng kaibigan mo si Martin. Heard you the first time. Eh kung hindi ba yung bata mo, eh bakit papatay ng pulis? Sa halagang 5,000 piso. Baka pwede siyang tapuan ng sakit na kalimot. Of course, maaaring tanggihan niya. At huwag niyang alalahanin na meron sa isang magandang mga awit na ibig niyang pakasalan. O kaya'y kalimutan niya na isa lamang ang buhay na maaari niyang iaalay sa minamahal niyang police force.
Uy, Rick! Ang buong pag-asa ko na sa Hong Kong ka na. Baka hindi na muna ako umalis. Bakit? Lalo muna sa likod. May palagay akong kukumbisin mo na akong tumira sa bahay mo, ano? Sige. Yes, sir. Bakit? Hindi kita kilala. Pero ikaw, kilala ko. Tandaan mo, pag nahuli pa kita ulit sumusunod sa akin, babasagin ko yung mukha mo. Sige! Kaninang bata yun? Bata ng isang may influensyang tao. Sinong tao? Darating tayo dyan. Sabi, masususpindi ka. Paano mo nalaman? News gets around fast, you know. Alam na rin siguro ni Olga. Ang lahat na nangyayari sa akin ay sinasabi ko sa kanya. Lahat. Dahil nasabi ko na nga sa'yo na kaming dalawa ay... Ang sabi, mahirap mag-asawa kung sa sweldo lamang ng pulis aasa. Sabi. Pero pag nakasala kami ni Olga, ay mag-abot-abot niya. Kaya lang, medyo may kahirapan lang. You have to make your own breaks. Kailangan. What are you trying to say, Vic? Kailangan lubayan mo na si Martin. Kundi pag-iinitan ka eh. Sino mag-iinit? Yung tao nang pasabay sa akin? Sino siya, Vic? Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Dahil Panginoon mo, ano? Alam mo wala akong pinapanginoon, Edgar. Pinikap nila ako. Kinausap. Baka raw makinig ka sa akin dahil magkaibigan tayo. Hindi ko magagawang tumalikod sa akin tungkulin, Vic. Kahit ako'y papatay ng taong kumausap sa'yo. You don't make sense. Itinararangal ko na ako isang alagad ng batas. Ganon din ang iyong papa, Vic. Itinararangal din niya. Nasa siya ngayon. Nagbulok sa ilalim ng lupa. Kung ganyan ang pagkasuklam mo sa pagiging pulis ng isang tao... Hindi ako nasusuklam. What I'm trying to say is, being a policeman is a thankless job. Katulad mo, sa itinagal-tagal mo sa police force anong may pagmamalaki mo? Yung tansong bara sa balikat ng iyong uniforme? Edgar, makinig ka sa akin. For your own sake. No, Vic. Ako, lahat ng tao, maging ikaw, kailangan ay magsikap, maging malinis, maging honest. Don't preach to me about honesty. Ang papa ko ay malinis. He was too honest. Kaya ang mama ko natisis dahil sa kakulangan ng pagkain. Eh, paano? Yung konting makakain pinaghahati pa sa ating dalawa. Yes, Edgar. Don't preach to me about honesty. Because this is a mighty dishonest world we live in. You have to cheat, lie to survive. There is some truth in what you say. But still, kailangan na huwag akong tumigil hanggat hindi ko na ipakukulong si Martin. Ayan, saka... paano pa yun ka? Kasi tubig nga lang. Dumi-dumi, nandiyan pa yan. Yun. Paligid mo yung park na yun doon. Saka yung, dali doon. Saka ito.
Bye. Get moving. Nanguna ako magpunta rito. Nagalit sa Isogarano. Kahit na kailan, basta tumingin ako sa ibang lalaki, he gets raving mad. Jealous. Oh, but then, that's really no problem. All I have to do is promise never to look at another man. Then he decides not to throw me in the gutter. Until the next time I get out of line, then he lays me. Aalis pa naman tayo, you're done. No, I'm not. Iwanan mo kami. Okay. At tigilan mo yung alat! Ano sabi ng kaibigan mong pulis? Medyo alanganin pa siya. Nag-iisipan pa. Wala pa lang resultang mabuti, naparito ka pa. Bakit? Hindi mo ba gustong malaman kung mabuti o masama ang kinahinatnan ng pag-uusap namin? Isama mo siya ngayon dito. Ngayong gabi. At ako ang kakausap sa kanya. Ay, kung hindi ko makadala. Ang mga bata ko ang iimbita sa kanya. Goodbye. Huwag na niyang paginitan. Pilitin na niyang malimutan bago siya mapahamak. Vic, sino ba may kagustuhan talikuran ni Edgar? Huwag mo nang hangarin pang malaman kung sino, Olga. Basta't isang malaki at makapangyarihang demonyong may gusto. Pakiusapan mo siya, Olga. Baka hindi ko magawa yan, Vic. Ayaw kong sirain ang kanyang paninindigan. Ayoko rin. Pero lalo ngayon kung makita siyang isang malamig na pangkay. Ikaw, baka gusto mo. Vic, pareho natin kilala ang tigas ng kalooban ni Edgar. Sa ibang bagay, maaari mapagbigyan niya ako. Pero sa sinasabi mo... All right then. Maghintay na lang tayo. Isa sa mga araw na ito, mababalitaan na lang natin na siya ay nasa morgue. Vic, Kung dumating siya, pakisabi mo lang na tumawag sa bahay. Pawalan mo na ba ng halaga? yan ay isa lamang kaputol na tanso. You don't mean that, Olga. I'm sorry. I'm very sorry, Edgar. No, Dad. I know. You must be thinking I'm a horrible tramp. Silly, I am not. I believe you. But this you won't believe. Hindi ka maniniwala na ang mga magulang ko'y may kaya. Mayaman. But they were too damn busy doing their thing, they forgot to give me a part of themselves. Aakala nila, sapat na yung ipasok nila ako sa isang magaling na kolehiyo. Bigyan ako ng pera, na lahat ng kung ano-ano. Pakaligtaan nila. Nahigit kung kailangan ang kanilang pagtingin. Kaya mo sila nilayasan. Yes. I ran away. Hindi na kami nagkita mula nang lumayas ako. Kailan pa yun? Mga 6 na buwan na. Tiyak na pinag-aanap ka. Tiyak na hirap ang kanilang kalooban at pag-iisip sa pag-aalala sa'yo. I hate to admit this. Pero, nananadig na rin ako sa kanila.
Ganun pala eh. Bakit hindi mo iwan ang magulong buhay mo ngayon? At bumalik ka sa kanila? There's no turning back now, Rick. Masyadong malayo na ang aking narating. Hindi na ako makababalik. Hello? Yes, Edgar. Ako nga. Kailangan kita makausap eh. Importante. I guess that means we're breaking up the party. Kung tungkol kay Martin ang pag-uusapan natin, Vic, ay kalimutan mo na lang. Vic, isang tanong siya sagot. Sasama ba siya dito o hindi? Kanina pa ako nanginginig na ano. Baka mamatay ako sa tao. Tinatanong lamang kita. Tinitiyak ko lamang sa'yo kung siya'y makikipag-usap sa akin o hindi. Eh, sinabi naman sa'yo makikipag-usap eh. Meron lamang mahigpit na inaasikaso ngayon. Pinipilit mo akong maniwala sa'yo. Akala mo ba'y ako'y isang... Hindi ako isa sa mga asong nakapaligid sa'yo, Verano. Huwag mo akong angilan. Darling? You can't go! You stink. Patigilin mo ang mga bata mo. Hindi, papatayin kita. Mga bata! At isang bagay pa, Verano. Walang dapat mangyari kay Edgar, maging kay Olga. So help me, I'm gonna kill you. Tinatanong ko sa'yo ang sagutin mo. Wala pa siya. Maaga pa kasi. Wala rin si Presidente. Sige sa kanila. Ano ba kung dumating siya? O tumawag kaya? Pahintay mo ako. Bakit? Basta't pigilin mo siya rito. At maging ikaw man. Tumito ka lang. Babalik agad ako.
Bakit? Because I begged him for your life. Ipaliligpit ka niya, Vic. Kayong dalawang magan. Tell me, Carol. Pagtapat mo sa akin, bakit binibigyan ni Verano ng proteksyon si Martin? Why? Because Martin knows Verano murdered his own wife. Alam niya kung paano pinatay ni Verano ang kanyang asawa para mapunta sa kanyang malaking kayamanan nito. Bakit hindi niya ipapatay? Katulad ng gusto niyang gawin sa aming magkaibigan. He can't. Hindi niya magagawa. Because gumawa ng isang confession si Martin at inaddress niya ito sa may kapangyarihan. Kasama na mabibigat na ebidensya. Ipinagkatiwala ito sa kung kaninong tao na hindi malaman ni Verano kung sino. May habilin si Martin na kung siya'y biglang mamatay sa isang suspetsosong paraan, ibigay ang silyadong envelope sa may kapangyarihan. Paano mong nalaman ang lahat ng ito? Narinig ko nang minsan nagtatalo sila when Martin was collecting blackmail money. Huwag kang aalis. Magkulong ka rito. Galing ako sa Blue Angel eh. Nalaman ko nga nangyari. Dito ako tinuro. Dapis lang ba talaga ang tama na? Bawal lang at walang dapat alalahanin. Wala ka ba na mo pa? Wala. Pero check yung mga tauhan ang sinasabi mong... Big, kailangan sabihin mo sa akin kung sino ang mga taong bibigyan ng proteksyon kay Martin. Yung mga taong ibig magligpit sa akin. Sasabihin ko sa'yo. At hindi lang yan. Magkakaroon ako ng isang testigo bukod sa akin. Bigla na lang ako napukpok sa ulat na wala na ako ng malay tao. Eh si Carol. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Sumablay kami kanina, sir. Pero sa susunod, ay pinapangako ko na hindi liligtas sa tama ng bala ang pulis niyan. Tagaan mo sa bato, sir. Boss, At saka ka na bumalik sa katapusan. baka huli na ho sa panahon ko sa katapusan pa. Kasi alam nyo, hinihila na ang mga appliances ko. Katulad ng telebisyon ko at saka itong mga... Kabibigay ko lamang sa iyo noong isang linggo. Inaano mo ang kwarta? Ginagastos ko. Eh, di bali na lamang ko. Ayaw nyo, alis na lamang ako. Kaya lamang, kayo rin. Darating ang araw. Mapapatay din kita. Nasa sa inyo yung boss eh. Total, dala-dalawa yung amuyong nyo eh. O ano, maghihintay ho ba ako o hindi? Yes, Major. Walang awa siyang pinatay. She was shot dead. Right here. Between the eyes. Ito, Major. Natagpuan ibigay sa kanyang bulsa. Diyan, ay pinagtapatan lahat ng klaseng krimen. Nakasangkota ni Verano, pati na pagkatay kay Tony, ni Martin Pals. Ginawa niya marahil yan. Dahilan na siya ay may kutob na siya ay ngayon,
Sa inyo na ang susunod na hakbang, Major. Sa inyo na ang susunod na hakbang. Si Vic hindi ko nakita. Pero si Carol, gaya ng utos niyo. Wala bang nakakita sa inyo? Natitiyak kong wala, sir. Sir. Si Major nandyan. Ibig daw kayong makausap. Papuntahin siya dito. Major, may kailangan ka ba? Meron po. Mandamiento de arresto? Oo. Para sa inyo. Ano? Sa inyo mga bataan. Kasama na si Martin. Nasisiraan ka na ba ng bait, Major? Aarestuhin mo ako? Ako na umareglo upang tumaas ang iyong rango? Ako na nagdagay sa isang pwesto? Napakawalang utang na loob mo! Ang utang na loob na yan, ang siyang umalitin sa akin sa mahabang panahon. Pero pagkatapos niya kayo mahuli ko lahat, ay magbibiting na ako sa akin tungkol. Get them.
Mabuti pa ay magdasal ka na, Cop Killer. Because I'm gonna blast your head off. Tumawag ka ng ambulansya. Huwag na, Edgar. Huwag na. It's no use me. Napatay mo pala si Verano. Good. Vic. 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 Vic.
Ang buong nakalipas ko'y ipinagtapat ko sa'yo, maliban kay Rick. Sapagkat minahal ko man siya noon, ay hindi ko siya malimutan. I'm sorry kanina, hindi ko napigilan ang aking sarili. Kahit ganito mangyayari yan, Olga. Mangyayari yan. I love you, Olga. I always love you.